Kags, naglalapit sana. Ano ba yun? Kaya yung Kags, problema, malaking Alam mo, problema. ilang beses na kayong punta ng punta dito sa opisina ko, talagang abala na kayo. Eh, wala naman kaming ibang mapupuntahan. Tsaka trabaho yun. Ano ba yun? Ito nga, napaalis na sa bahay. Nagbayad ka ba ng renta? Hindi nga eh, kasi wala pang... Alam mo, karakas mo, gamay na namin dito sa barangay. Alam mo naman, kailangan... May sugal ka, nangungutang ka, nagtutong-its, iba-iba't ibang lalaki. Libangan lang bisyo ka yun, pa. libangan lang yun ba? May loting pa, may loting. Hindi, yung ano ko kasi, Kags, bigla na lang binubuhat yung mga gamit namin. Pwede ba yun, Kags? Ay, hindi naman pwede yun. Pero yung pag hindi mo pagbabayad, masama din yun, bawal yun. Eh, ano ka ba? Ilan lang naman na buwan ang hindi niya nabayaran? Tama bang alisin yung mga gamit? 9 months lang! Oh, may sorry ka. Sabi ko, bigyan niyo ko ng 2 months po. Oh, sakto. Gahanap Pa ako. isang taon na yung utak, isang taon lang. Ikaw, bunalis ka rin? Ako nga yung may... Ako ang kwento yun. Siya ang pinapaalis? Eh, ba't nandito ka? Support. Support. Marites nyo talaga. Talagang all for one for all kayo pag pumupunta dito sa barangay. Ano kailangan nyo? May magagawa ka ba? Kasi baka pwede naman kami bumili. Tsaka base sa presyo ng polo mo, baka pwedeng ikaw na mag- Sige na, magsusolicit na. Magsusolicit lang kayo. Ang haba pa ng intro nyo. Thank you, Kags. Oo, sige. Salamat. Maghintay kayo sa labas, ha? At saka, boss, bawasan nyo na yung pagchichismis. Talagang, wala nakukulong dyan, pero may Yun na lang namamatay dyan. nagpapalakas sa amin, huwag kang mangialam. Public servant, talagang binabastos na lang talaga. Ay nako, welcome back to another episode of Kags Help. Nako, nakita niyo yung mga problemang kinakaharap ko araw-araw sa barangay. May mga napakahabang mga intro, gusto lang pala mag-solicit. Pero okay lang naman, sabi ko nga, pwede mag-solicit, huwag lang mangungutang. Ako po ang inyong lingkod, Kags Chino, at ngayon ay balik trabaho na tayo. Mamaya, dahil lalabas na naman yung mga chismosa na yan. Basahin natin ang isang letter ng ating constituent. Pero bago ang lahat, nalulungkot ako dahil last episode na natin. Okay lang. Pero minsan, hindi naman lahat nagtatapos sa malungkot, 'di ba? May mga masaya din naman, malay nyo. Anyway, eto ay ang letter na mula sa ating constituent. Ako ang dahilan bakit natae yung bully ko. Interesting. Kasi lahat tayo may bully 'di ba? I had this bully classmate sa elementary na di naman kagandahan. Babae po siya, Kags. Pero napakamaldita at napakabully. Kami lahat sa kaklase niya, inaaway niya. By the way, I am 18 years old now and bisexual. Itong epal na bully, mahilig magnakaw ng pagkain ko. Yung ate ko kasi, ginagawan niya ako ng burger, sandwich, yung may iba, spam ang palaman. Palagi niya itong ninanako at kapag lumalaban ako, pinepektosan ako ng mga alipores niyan lalaki. So ito na, kasagsagan ng Holy Week. Naging ugali namin na kapag Holy Monday, may activity kami sa school. Nagdadala kami ng kandila, tapos nakasuot na parang angel at kakanta ng Ave Maria. Tapos kakain kami ng sabay-sabay. Nagluto si lola ko ng binignit. Ano yung binignit at landang? Ano to? Ano yung binignit at landang? I-comment nyo nga sa baba kasi hindi ko rin alam to eh. So let's assume na ito ay parang, it sounds like kakanin. Ngayon dahil sa galit, ha? Parang ang kakanin, Kags. Parang kakanin, no? Ngayon dahil sa galit ko, kumuha ako ng maraming ipil-ipil sa bahay namin. Yung ipil-ipil ay isang natural laxative. Mabango na parang vanilla. Kapag kumain ka ng marami, talagang magje-jetski yung jebs mo na parang fountain. So, kumuha ako ng mga 10 bunga. Kinuha ang mga buto at diniktik. Tapos yung dagta, hinalo ko pa dun sa arnibal, tsaka ako nilagay sa bag. At ayon ang ultimate revenge ko. Aba, nag-revenge pa. Habang kami nasa labas nag-aabang sa program, sila naman kinain yung baon ko sa loob.
Tapos paglabas nila, sinapak ako sa ulo, Kags. At sinabing, masyadong matamis yung baon mo. Pero kinain namin. Aba, kakapal ng mukha nitong mga to ah. Gusto ko umiyak sa sakit ng ulo ko that time. Siyempre, sinapak ka ba naman eh. Lalo na nang makita ng kaklase ko na dumudugo yung leeg ko dahil sa fake nails niya. Pero di ako nagpatinag. Tingnan natin mamaya, sino kaya ang mapapahiya? Ayan na sabi niya. Presentation na namin. Nakatayo kami sa stage with our parents, visitors, lower grade, mga grades 1 to 5, at teachers as our audience. Kumanta kami ng Ave Maria, which is a very solemn song. Nang biglang sumuka ang isa sa mga bullies in the middle of the song. Tapos yung bully na babae ay napatae sa gitna. Baho na. Parang yung movie na ano yung kumakanta? Pitch Perfect. Pitch Perfect, di ba? May ganun, di ba? Sumuka. Sumukap. Ito, iba naman. As in, kitang-kita mo sa white dress niya, yung kulay brown na tayo. Parang naaamoy ko. Bumulwak yun sa likod at nabasa pati yung mga kaibigan niya. Yak! Nagsigawan at nagkagulo yung stage at nagsitawanan yung mga tao sa paligid. Sobrang napahiya yung bully kong kaklase. Alam mo, nakakaawa siya after nun nang nag-transfer na siya sa ibang school. So, ngayon, senior high na ako. Naging magkaklase kami ulit. Well, bully pa rin siya at one of the boys. She tried to bully me, pero hindi umubra nang sinabihan ko siyang, okay lang yung maging bakla, basta hindi lang natae sa klase. Aanhin mo yung ganda at siga kung natae ka naman sa klase. Ay, ultimate revenge to. Tapos sinabayan ko ng tawa at natawa din yung buong klase namin. Namula siya at tumakbo sa CR at doon umiyak. Kaya simula nun, hindi na niya ako magawang ipahiya sa buong klase. Mahilig siya mag-post sa Facebook at Instagram ng mga rage bait posts, and she is proud of herself as a bully with beauty daw, pero dinidelete naman niya kapag naghaha-react na ako. And the greatest part ay hindi niya alam na ako pala ang dahilan. Bakit bumulwak na parang faucet yung puwet niya nung elementary? Alam mo, ang saya-saya. Vengeance is mine. Kryptonite secured. Marami palang tulad ko na nabibiktima rin ng bullying for being gay. Well, totoo yan. Alam mo, there are different types of bullies and there are different types of things that they get bullied with. So, talagang notorious ang bullying sa school. Update lang, gusto niya makipagkaibigan sa akin. Pero as a person with great instinct, alam kong iba-backstab niya rin ako. Tama. At hindi pa rin ako makamove on sa ginawa niya sa akin, kaya sinabihan ko na lang siya na, I don't befriend my enemies, especially those with history of treachery. Tapos nagalit siya at nag-threat. Pero sinabihan ko siya with this exact word, try me. I have your kryptonite, bitch. Ang saya naman nun. Like, di natin sineselebrate yung mga tao na, alam mo na sasaktan or yung mga ganito kasi nakakahiya talaga eh. Pero, deserve mo naman siguro kung bully ka, diba? Well, ayan, ang sabi ng ating isang tanod, ang binignit ay Visayan version of Bilo-Bilo. So probably ito ay nasa probinsya. Well, talaga may mga chinstituent pa tayo sa probinsya. Alam mo, ako, personally, nabubuli rin ako kasi effeminate ako eh. Like, nung elementary and high school days ko, sobrang, siguro the grooming that I have, yung mannerisms, yung galaw ng katawan, na-associate siya with being gay eh. Pero tama pala sila. Hindi, alam mo, sobrang ayos ko sa pangangatawan, sobrang ayos ko sa mga notebooks ko. Yung ganitong notebooks ko dati, ginaganyan ko pa yan, no? Sobrang OC ko. Tapos pagka
malinis, yung parang dinilaan ng kalabaw yung buhok mo. Talagang feeling nila, alam mo, bakla ka siguro, ganyan. So, alam mo, na-experience ko rin namang mabully. Yung mga tanod natin, na-experience nyo ba mabully? Ito, tanod. Kags, ako yung bully. Ay, ikaw yung bully. Joke lang, Kags. Oo naman, naranasan ko mabully noon. Kasi nga, misunderstood ako eh. Parang akala nila, ganun talaga yung ugali ko as a kid. Kasi nga, galing akong probinsya, hindi nila alam na innate siya sa akin. Na genuine akong ganun talaga. And then eventually, after a few years, marirealize mo na nasa maling lugar pala ako that time. So, Totoo. hindi ako pang baryo. Nung time na nakalipat na ako ng syudad, tapos naka-base pa ako sa ibang bansa, doon ko nakita ang mga people ko. Yun. Pero with your first statement, napaisip ako, may bully bang umaamin? Yun nga, kaya nga hindi ako bully, Kags. Diba? Pero kasi ako, I must admit, nung college, sobrang bully ko. Bakit ka ganyan, Kags? Pero hindi siya to the point na yung mananakit ka. Alam mo yung, meron tayo, nakakatawa to, sobrang feeler, kala mo naman. Yung mga ganon, di ba? Yung DL daw, yung nangungopia naman. Yung mga ganong klaseng pang babackstab lang, tsaka pambubuli. Pero talagang hindi mo maiiwasan na ganon. Di ba? Kayo, Tanods! Tanong natin, Kags, mukhang may mga guest tayo. Alam mo, may mga bago tayong Tanods eh. Oo. May mga bagong Tanods na baka Tanong gusto natin, mag-share. ano bang gusto natin? Nabully ba sila? Bully ba sila? Or baka meron silang tips paano mag-deal sa isang bully? Paano nyo i-deal Yung marites natin. ang isang bully? Ako, Kags, nabully na rin ako noon. Parang simula elementary, tas nung high school lumipat pa ako ng school. Kaya mas lalo kong nabully. Kasi di ba pag high school ka, parang di ka tanggap pag transfer ka. Oo. So naranasan ko yan na, kuwari makikita nila ako sa hallway, magtatakbuhan sila. Ala, yan na. Kasi dami kong pimples, nang tawag sa akin, zombie. Ano yung zombie? Yan na. Tapos, so sa school namin, merong chapel na dumadaan ako doon everyday para lang ang dinadasal ko, Lord, sana naman na huwag akong mabully ngayong araw. Ganon ng level. Ganong level. Parang yun lang ang tanging pinagpipray ko. Lord, sana, daan na naman ako kasi doon bumababa yung service eh. Dadaan ako chapel. Lord, sana ngayong araw wag po ako mabully. Kasi ganun ako na trauma na nabubully ako. Pero ang bawi kasi dyan, maganda naman ang buhay ko ngayon. As a Tanod! Ako Diba? na ang nambubully ngayon sa kanya. Naringin ko lang ganun. Ano na sila? Mga Uy, hindi naman. Hindi. Ito isang Tanod natin. Tanod number, yung kanina Tanod number, 65. Ito Tanod 83. Wow. Ako, Kags, na bully na rin ako. Pero feeling ko dahil sa age ko. Kasi ako yung pinaka-bata. Doon time na yun. Mga ano pa lang ako nun. Siguro 8, 9, ganyan. Tapos, ayun, yung inuutos-utusan ka, ganyan. Tapos nung medyo lumakilaki na ako, na-realize ko na, ay, binubully nga ako nung time na yun. Kasi ang nararamdaman ko lang nung time na yun is, na-hurt ako. Kasi ginaganon ako. So, yun. Well, hindi ko naman na sila nakikita. Pero ayun, katulad ni, nung isang, ni Tanod 65. Nasa magandang kalagayan ako ngayon. Yan ang mahalaga. Ngayon, nasaan? Nasa Benetton Street. Malik Swan. Sorry. Pero alam mo, kayo ibang mga Tanod, okay ba na maghigante? Alam mo, may magagawa ba at may magandang nadudulot ba ang paghihigante? Kagaya ng ginawa ng constituent natin. Kags ako, parang tinuro na rin kasi sa atin nung ng mga magulang natin na, diba, bilang Pilipino, huwag mo nang gantihan, ipagpasa Diyos mo na lang. Diba? Lagi mo na may mention sa mga session natin, sa mga session natin na ganito, Kags, na sagrado katoliko ka. Oo, totoo yan. Diba? Parang, Hindi, FYI, disclaimer, hindi ako yung nanay yung ko. nanay mo. Sa episode 6, sabi ko yung nanay ko. Oo nga pala, Kags. Diba parang dapat natin na pagpasa Diyos natin. Tapos, Hindi, alam mo, masama kasi talaga maghigante.
Pero ang sarap sa pakiramdam pag nakakapaghiganti. Ikaw ba, Kags, may diba? ginantihan ka na? Meron. Pag napuno ako talaga, nakakapaghiganti ako. Just, ulitin mo scenario? Tanod number 65. Di ba yan ang magandang storya sa pelikula? Oo. Yung paghihiganti. Kailangan makwento mo anong senaryo, paano mo ngayon nasabi na ito ang paghihiganti ko? Ako, may time na, kasi palagi akong class rep eh. So ako yung nangungulekta ng mga etong bully na to, talagang hindi ako tinatantanan. Pero hindi naman niya ako, may iba kasi iba't ibang types of bullies. Pero other episode natin itackle yan. May mga bully na talaga ikaw lang gusto, may mga bully na seasonal. Ito naman seasonal. So, ang ginawa ko, dahil pikon na ako sa ginagawa niya, talagang pinapahiya niya ako sa klase. Tsaka may physical eh. Hindi na lang siya verbal eh. Ngayon, nung kinompile ko lahat ng mga worksheets namin, hindi ko pinasa yung kanya. Yung mga ganong level lang. Hindi naman yung sobrang, eto kasi, may pagkasademonyo na to eh. Yung, nilagyan mo ng ipil-ipil para matae siya. O kaya lagyan mo ng mga pampaantok, di ba? May natutunan nga tayo, Kags. Laxative pa lang, ipil-ipil. Laxative pa lang. Magtatanim ako ng ipil-ipil Yes, agad-agad. baka dito tayo pumayat. Di ba? Baka dito tayo pumayat. Pero ganun lang, mga ganung at least once in my life, alam mo, nakaganti rin ako sa'yo. At maganda yun na hindi niya alam. So, diba? So, 0 siya. Kasi hindi naman natin, sabi ko, binigay ko yung lahat para saan hindi ko bigayan at ipasa yan, diba? So, kayo, may mga revenge stories ba kayo to share? Ako share ko lang, Kags. Hindi naman siya revenge story. Hindi naman din ako nabully at hindi din ako bully nung bata ako. Pero dahil Mr. Congeniality ako nung bata ako, so friend ko yung mga binubuli, friend ko din yung mga nambubuli. So, best of both worlds. Oo. So parang naipit ako sa gitna. Tapos, natanong ko naka-heart to heart ko yung bully one time. Kasi syempre, tropa ko naman din siya. Tapos parang, nalungkot lang ako kasi ang reason niya, gusto niya lang din magpapansin para mapansin siya nung nanay. Kasi to, solo na anak. Mag-isa lang siya, tapos yung parents niya hiwalay. Nandun siya sa side ng nanay niya. Tapos yung nanay niya, parang laging busy sa trabaho, syempre solo parent. So parang na-neglect siya, parang walang pumapansin sa kanya pagdating sa bahay. Kasi silang dalawa lang magkasama sa bahay. So parang way niya yon na maging close sa nanay niya, kahit na laging busit yung nanay niya sa kanya, laging pinapagalitan siya. Pero yun lang kasi yung time na magkasama sila, ipapatawag yung parent niya sa school. So medyo nakakasad. Alam mo, may ganyan din akong classmate nung high school. Actually, lower batch ko siya. May one time, kasi, etong si lower batch, meron pa siyang kapatid na babae. Lalaki itong lower batch ko. Na parang 3 years yung lower batch sa akin. So, itong babae na to, dahil yung ex ko, tropa niya, nagpapansit kanton kami tuwing hapon eh. Ngayon, nung nakita ko yung senaryo nitong bully na to sa bahay nila, sobrang inferior niya. Like, inuutusan lang sa bahay, parang inaalipusta, kinakawawa, pinapahiya ng tatay niya, ganyan. So, doon ko na-realize na siguro, nakikita niyang grounds or it's an avenue for him, yung school, para maging superior. Dito malakas ako. Dito ako yung batas. Dito kaya ko kayo lahat hawakan sa leeg. Kasi pag uwi ko na naman ng bahay, ako na naman yung kabaliktaran. Parang dun ko na-realize na grabe. As in, kung paano niya ako tingnan sa bahay nila, parang hiyang-hiya siya. Ang ginawa ko na lang talagang kumain na lang ako pansit canton, dinedma ko na lang. Kasi iba parang feeling niya, hala, nakita niya yung sitwasyon ko. Parang naiirita pa nga siya doon sa kapatid niya na nandun kami. So, siguro, we just have to be a little bit kinder because may mga battles din na pinagdadaanan yung mga tao that we don't know about. We don't know about. Diba? At syempre, kagaya nga ng mga sinasabi natin, alam mo, yung mga nakaka-perfect sa exam, mga nakaka-perfect sa exam, sinong nanalo sa quiz bee, sino ang
naging president ng student council, sino yung teacher mo sa PE, alam mo yun, sino naghakot awards, nakakalimutan natin lahat yan eh, 'di ba? Pero ang hindi natin nakakalimutan ay kung sino ang sa school. Tama? Tama. Ay, alam mo, bago tayo mag-end, meron pala akong kwento tungkol sa Grabe naman ka. Mga grade 3 ako, nagbo-Boy Scout ako. Alam niyo ba yung belt ng Boy Scout? Yung belt ng Boy Scout, parang pinapasok siya. So, pinapasok siya sa loob. Tapos may parang hinuhook lang na ganon. So, hindi siya yung usual belt na may butas, tapos igagano mo. So, hinuhook lang siya. Parang hindi kayo nag-Boy Scout. Oo, alam namin yung Kags. Okay. Hindi ganyan Basta pag hinila mo siya, sisikip na siya. Automatic. Okay. So ngayon, tayo ako sa school. Hindi ganyan. Tayo ako sa school. Tapos, ako hindi ako marunong magpigil ng sabi ko, alam, shit. Tapos hindi ko matanggal. So naiiyak-iyak na ako kasi nandun na yung jebs ko eh. Ngayon, lumapit na yung teachers. Gupitin na natin. Incheck di ba? Mag-chair kasi mahal po ito eh. Ganyan, magagalit sa akin yung nanay ko. So, sabi ko, wag. Sige, pumasok ka kung ayaw mo. Ikaw na lang magtanggal. Ganyan. Dahil yung... Oh, no! Shorts pa yun eh, di ba? Kasi grade 3 lang ako eh. Shorts lang yun. So, nandyan lang. Tapos may mga umano sa tiles. Sobrang kadiri talaga. Like, after nun, di na ako nag-Boy Scout. Nag-Girl Scout na ako. Perfect! Ayan. So, kagaya ng mga, sabi ko, ang hindi natin makakalimutan ay ang mga sa school. So, gaya ng mga tumatawag sa school, sana po wag niyong makalimutan na may isang Kags Chino na handang tumulong sa inyo, handang magbigay ng payo, at palaging magiging lingkod niyo. So, ito po, ang Kags Help with Chino Liu, last episode. Season 2 na ba to? Season 2 na ba to? Kaya, kagaya ng isang public servant, hindi po tayo titigil na manghingi ng inyong reklamo, komento, suhestyon, at mga kahit anong idudulog ninyo. Pwede po kayo mag-solicit. Huwag lang kayo mangungutang. Ako po ang inyong lingkod, Kags Chino, at ito ang Kags Help with Chino Liu.